November 23, 2016, araw ng ikinanta ng umano'y self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang mga opisyal ng pamahalaan na di umano'y mga naging protektor niya sa kanyang negosyong iligal na droga. Naging isa sa pinakasentro ng investigasyon si Kerwin Espinosa sa naturang war on drugs ni Pangulong Duterte nang dahil sa pagkakaroon nito ng napakamalaking koneksyon sa bintahan ng iligal na gamot sa ating bansa. Nabulilyaso na rin ang naturang milyon-milyones na perang hinihingi ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan kung saan naging protection money ito upang malayang mapatakbo ni Kerwin ang kanyang illegal na negosyo. Dito na rin nadawit ang naturang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan na pumoprotekta kay Espinosa na si Senator Laila de Lima. Milyon-milyones din umano ang hinihingi nitong pera kapalit ng proteksyon kung saan ginamit pa umano ito ni de Lima sa kanyang pangampanya sa pagtakbo bilang senador. Bagay na siyang mariing itinanggi naman ng mismong akusado. Ngunit paano nga ba pinalawak ni Kerwin Espinosa ang naturang talamak na illegal drug trade sa mismong Eastern Visayas na siyang minsan ang pinagsamantalaan ng mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan? Roland Eslabon Espinosa o mas kinilalang Kerwin Espinosa, kilala bilang isa sa pinaka-big time drug traders sa Pilipinas na kung saan pinapalikuran ito ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Si Kerwin Espinosa ay ang anak ng nooy notorious ring protektor ng droga na naging mayor ng Albuera, Leyte na si Rolando Rosal Espinosa na inaresto noong October 2016 nang dahil sa kaso nitong illegal drug possession na kalaunay tinimbog ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanyang mismong selda sa Baybay City Provincial Jail sa kadailanan ng di umano'y nanlaban ito. Taong 2004 sa edad na 24 nang sinimulang pasukin ni Kerwin Espinosa ang mundo ng iligal na kalakaran sa droga. Dito na naging small time seller si Kerwin sa kanilang mismong lugar sa Cebu kung saan umaangkat lamang ito sa simula ng 3 pakete na may timbang na 0.8 grams kung saan binibenta niya ito sa mismong mga taong gumagamit ng bato, at mula sa 3 pakete nagawa na ni Kerwin na makapag-angkat ng 15 packs na may timbang pa ring 0.8 grams. At nang dahil tila easy money lamang ang transaksyon na ito mula sa 0.8 grams ay mas lalong lumago ito na kung saan nakakapag-angkat na si Kerwin ng 3 bulto kung saan bawat bulto ay may timbang na 4.9 grams sa halagang 7,000 pesos. Dito na rin umano nirepack ni Kerwin sa timbang na 0.7 grams bawat pakete kung saan aabot ito ng 12 pakete na nagkakahalaga ng nasa 900 pesos bawat sachet. Ngunit sa loob lamang ng humigit kumulang 1 taon mula nang pinasok ni Kerwin ang bintahan ng illegal, taong 2005, nasa kote si Kerwin ng mismong mga otoridad ng Cebu Intel Investigation Branch kaugnay sa naturang illegal na bintahan ng bato. Ngunit ayon pa kay Kerwin na sa mga panahong naaresto siya ay wala umanong nakuhang illegal sa kanyang mismong posisyon. Nang dahil bago pa man umano siya matimbre ay naihagis na umano niya ang mismong pakete sa isang kanal. Ngunit sa pag-aakalang matatakasan niya ang pagkakataong ito, tila hindi nagdadalawang isip ang mga pulis na taniman si Kerwin ng 3 bulto ng bato upang sigurado pa rin itong mabalhog sa preso. At nang taon ding iyon, kaagad na nahatulan si Kerwin kung saan nabalhog ito sa BBRC o Bagong Buhay Rehabilitation Center sa Lahog, Cebu City. Ngunit sa mismong pagpasok selda ni Kerwin ay talagang mas tuluyan pa nitong nakabisado ang kalakaran sa iligal na droga. Ito'y matapos niyang malaman na kahit sa mismong loob ng selda ay talamak pa rin ang naturang bentahan ng mga iligal. Dito na rin niya nakilala ang iilan pang mga notorious drug dealer na nag-ooperate sa loob ng kulungan na sina Dodong Melandres, Crisostomo Liangono, Carlos D at Jeffrey Diaz o mas kilala sa alias na Jaguar. Tanging cellphone lamang umano ang ginamit ng mga ito upang
makakuha ng koneksyon sa labas kung saan kahit nasa mismong loob ang mga ito, patuloy pa rin ang bintahan nito ng droga sa labas ng selda. Bagay na talagang hindi pinalampas ni Kerwin ang kalakarang ito sa loob kung saan ang nooy 3 bulto lamang ng 4.9 grams sa labas ay tila nagkadoble-doble pa kahit nasa loob na siya ng bilangguan na umabot na ng 50 grams ang naaangkat nito. Kasabay ng naturang paglago sa negosyo ni Kerwin sa illegal kahit pat nasa loob ito, taong 2008 hinatulan si Kerwin ng RTC Branch 13 ng isang lifetime imprisonment o reklusyon perpetua. Ngunit nang malipat ang BBRC sa Barangay Kalunasan, Cebu City kung saan dito itinayo ang bagong city jail, tila mas lalo pang lumago ang illegal na gawain ni Kerwin kung saan kaya na nitong umangkat ng 1 kilo ng illegal na bato. Isa sa mga naging pangunahing supplier pa rin ni Kerwin ay ang nooy naging kaibigan niyang big time dealer sa BBRC na si Jeffrey Diaz alias Jaguar at ang umano'y koneksyon nila sa labas na kinilalang si Lovely Adam Impal na isang big time drug trader rin na nag-ooperate sa iilang bahagi ng Mindanao. Ayon pa kay Kerwin na isang consignment basis umano ang naturang kalakaran sa bintahan ng bato kung saan matapos ma-distribute ito sa kabalamang kokolektahin ng kanyang mga tauhan sa labas ang pera na siyang diretso namang ibabayad nila sa mismong supplier. Direkta umanong matatanggap ng pinagkakatiwala ang kaanak ni Jaguar ang naturang cash galing sa tauhan ni Kerwin habang diretso namang idideposito nila sa isang savings account ang pera na pambayad para kay Lovely Impal at ang natitirang koleksyon umano ay siyang para naman kay Kerwin na ipinambabayad rin niya sa kanyang mga tauhan sa labas. Ngunit kalaunay mula sa Cebu City Jail ay nailipat papuntang Bilibid Prison si Kerwin Espinosa kung saan dito na niya mas lalong nakilala ang naturang mga high profile convicted Chinese drug lords sa kulungan na sina Peter Ko, Boss Hans, Eugene Chua, Tony Ko at ang kinilalang si Durano na isang dating pulis. Dito na umano pinag-aagawan si Kerwin ng mga drug lords sa loob nang dahil sa pagkakaroon nito ng malawak na koneksyon ukol sa kalakaran ng illegal sa mismong Visayas. Bagay na kaagad naman niyang nakasundo sa transaksyon si Peter Ko na isa umanong miyembro ng triad na nag-ooperate sa bansa. Sa naturang transaksyon, diretsahan na umanong 4 na kilo ng bato ang ipinaangkat kay Kerwin na kung saan umabot pa ito ng 10 kilo kalaunan. Tauhan na lamang umano ni Kerwin at ni Peter Ko ang nagsasagawa ng transaksyon ukol sa kung saan i-pick up ang naturang illegal na ayon pa kadalasan itong nagtatagpo sa mismong parking area ng Metropolitan Hospital sa Binondo. Isang consignment basis pa rin umano ang paraan nito na siyang kanila namang inihulog ang perang bayad sa kilo-kilong bato na kanilang inangkat sa mismong bank account na umano'y kontrolado ni Peter Ko na pinangalanang Hog and Poultry Supply. Mula Manila ay kaagad umano itong ibabiyahe ng mga tauhan ni Kerwin via land trip gamit ang mga private car na kaagad namang dinadala sa Matnog, Sorsogon papuntang Samar at sa Ormoc kung saan dito magsisimula ang distribusyon. Pangunahing target umano nito ay ang mga syudad sa Region 8, ang Tacloban City, Baybay City, 3rd District ng Leyte, Kananga, Naval Biliran at Maasin City, Leyte. Ngunit sadyang hindi lamang pala mga ordinaryong sibilyan ang nakikinabang sa naturang illegal. Mismong mga pulis din umano ay kasama sa transaksyon kung saan umaangkat umano ito na kanila namang palihim na ipapakalat sa iilang lugar. Dito pa mas lumawak ng tuluyan ang koneksyon ni Kerwin na kahit nasa Bilibid ay hindi iisang tao lang ang inaangkatan niya ng illegal kung saan patuloy pa rin ito sa kanyang transaksyon ni na Jeffrey Diaz alias Jaguar at kay Lovely Impal na kung saan galing din umano ang droga sa isang Chinese drug dealer na nagngangalang Peter Lim. Nasa 8 hanggang 10 kilo na umano ang naaangkat ni Kerwin kung saan may patong itong 500 to 600,000 pesos bawat kilo at ayon pa sa loob lamang umano ng 40 araw ay talagang ubos na ito kung saan umaabot ng 5 million pesos ang naging kita ni Kerwin sa bawat angkatan. Ngunit sa unti-unti pang paglawak ng koneksyon ni Kerwin ukol sa kalakaran ng illegal kahit pat nasa Bilibid ito, taong 2009 ang nooy nahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ay ngayoy isa ng malaya sa di gaanong malamang dahilan na resulta na lamang sa baluktot na justice system ng ating bansa. Bagay na sa pagkakataong ito nang makalabas si Kerwin, panandalian itong huminto sa naturang illegal na gawain kung saan itinuos pansin na muna nito ang sarili at panahon sa kanyang pamilya lalo't sa mga anak.
Ngunit taong 2011, muli na namang bumalik si Kerwin sa naturang kalakaran ng iligal na droga. Sa pagkakataong ito, lumipat na ng lugar si Kerwin at nagpuntang Leyte kung saan dito muling nagsimula sa iligal na gawain. Nasa 300 hanggang 5 gramo lamang umano ang kanyang naaangkat sa mga panahong iyon na galing pa rin sa dati niyang supplier na sina Lovely Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar sa mga panahong iyon. Ngunit sadyang pinag-initan si Kerwin ng mismong mga iligalistang nag-ooperate rin sa naturang rehiyon at ito ay sina Simban Limbuna, Mario Taba, Fernando Balagbis at ang umano'y kinilalang padrino na si alias Datahan na isang pulis ring nagtutulak ng iligal sa naturang rehiyon. Bagay na talagang sinubukan pang tumbahin si Kerwin nang ito'y barilin habang nasa mismong hotel sa Leyte. Ngunit sa halip na kasuhan ni Kerwin ang naturang nagtangkas sa kanyang buhay, tila si Kerwin patuloy ang nalaglag ng ito'y kasuhan ng illegal possession of firearms nang dahil umano sa mga na-recover na baril sa mismong kwarto kung saan siya nag-check-in. Ngunit giit ni Kerwin, sadyang tinaniman lamang umano ito ng mga pulis. Sa pagkakataong ito ay tila nagkandalet-silet na ang buhay ni Kerwin nang may nakabinbin na rin pala itong kaso sa siyudad ng Cebu kung saan kinasuhan ito sa paglabag ng RA number 9165 at ito ay pinasimunuan umano ni Jeffrey Diaz alias Jaguar na dati niyang katrabaho sa iligal nang dahil sa pagkakataong ito ay talagang sinulot na umano ni Jaguar ang asawa ni Kerwin Espinosa. Bagay na siyang tila matagumpay ang naging plano ni Jaguar nang tuluyan na ngang nabalik-reha si Kerwin na siyang tuluyan na ring nakuha ni Jaguar ang mismong asawa ni Kerwin Espinosa. Bagamat himas-rehas na naman muli si Kerwin, tiyak na walang hinto pa rin ang naging negosyo nito sa iligal at nang makalaya ay dito na mas lalo pang kinakapitan si Kerwin ng mga tiwaling opisyal kung saan libo-libong pera ang hinihingi umano ng mga ito kapalit ng proteksyon. Dito na rin mas lalong pinalakas pa ni Kerwin ang kanyang negosyo sa iligal nang punduhan nito ang naturang pagtakbo ng kanyang ama bilang mayor ng Albuera, Leyte. Bagay na talagang matagumpayng nanalo ang ama ni Kerwin na si Rolando Espinosa. Ngunit kasabay ng eleksyon na iyon ay siyang pagpasok rin ng Duterte administration na kung saan droga ang naging pangunahing sinugpo. Dito na lumabas na naturang narco-list ang mag-amang Kerwin at Rolando Espinosa kung saan sumuko naman kaagad ang nakakatandang Espinosa. Ngunit sa halip na sumuko si Kerwin, kaagad itong lumabas sa bansa at nagpalipat-lipat hanggang nakaabot ng Abu Dhabi. Ngunit Oktubre taong 2016, isang impormasyon ang natanggap ng mga pulis ukol sa eksaktong lugar na kinaroroonan ni Kerwin sa Abu Dhabi. Bagay na dito na nakipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas at ng Interpol upang matugi si Kerwin na may nakahain ng arrest warrant. Bagay na siyang humantunga sa tuluyang pagka-aresto ni Kerwin na kalaunay iniuwi rin sa Pilipinas para sa hearing ng naturang kasong kanyang kinakaharap. Bagay na dito na ikinanta ni Kerwin ang lahat ng mga nalaman niyang impormasyon at mismong mga bigating tao na sangkot sa iligal. Dito na gumulat ang naging revelasyon ni Kerwin kung saan karamihan umano sa mga naging protektor niya sa iligal ay mismong mga general. Dito na inisa isang pinangalanan ni Kerwin kung saan lumabas ang pangalan ng isa sa mga protektor niyang nasa pinakamataas na posisyon at ito ay si Senator Laila De Lima. Milyon-milyones umano ang hininging pera ni De Lima kay Kerwin kung saan ginamit umano itong pondo para sa kampanya ng pagtakbo niya sa eleksyon noong 2016. Dawit rin sa mismong salaysay ni Kerwin ang umano'y boy driver lover ni De Lima na si Ronnie Dayan kung saan ito umano ang bagman na kumukolekta at gumagawa ng transaksyon sa mga drug lords na may basbas ni De Lima. Ngunit ang naturang akusasyong ito ay talagang iginiit ni De Lima at sinabing inosente siya sa lahat ng paratang. Ngunit bagay na talagang tumugma ang naging kwento ni Kerwin lalo pat sa mismong paglutang ng larawan kung saan magkasama si Kerwin at De Lima. Bagay na siyang humantunga sa tuluyang pagkadiin at pagkakulong ni De Lima na naging isa umano sa pinakamakapangyarihang protektor ni Kerwin Espinosa. At sa paglipas ng panahon taong 2022, isang affidavit ang inihain ni Kerwin kung saan binawi nito ang lahat ng kanyang naging salaysay ukol sa pagkakasangkot ni De Lima at sinabing pinahihirapan lamang umano siya ng mga pulis upang sabihin ang naturang akusasyong iyon. At kamakailan nga lang
Noong Hunyo kasalukuyang taon 2023, naakwit ang kaso ni Kerwin ukol sa droga ng dahil umano sa kawalan ng ebidensya. Bagay na talagang magtataka ka na lang na kung gaano nga ba kabaluktot ang hustisya sa bansa na kahit daddad pa at sandamakmak na ang ebidensyang mayroon para madiin ang sospetsado, tsak na hindi na nakapagtatakang kayang-kaya lamang itong tapatan ng pera na siyang naging kalakaran na nga sa sistema ng hustisya sa ating bansa.